Magkasama din po tayo, kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon na ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Actress na si Rufa May Quinto nagsalita na hinggil sa pagsuko niya sa NBI ngayong araw. Viral at usap-usapan ngayong sa social media ang video ni Rufa May na habang papalabas ng NAIA Airport ay ini-eskortan siya ng mga tauhang ng NBI. Sinalubong ng National Bureau of Investigation ang aktres pagkarating nito ng Pilipinas kaninang umaga, Enero 8. Ito ay kaugnay sa kanyang hinaharap na kaso kasunod ang inihain na warrant of arrest na inilabas ng Pasay Court. Ayon sa balita, lumapag ang sinasakyang eroplano ni Rufa kaninang alas 5 ng umaga. Base rin kay NBI Chief Jimmy De Leon ay nakipag-coordinate ang abogado ng aktres sa kanilang panig para sa kanyang voluntaryong pagsuko. Sumailalim rin sa medical legal examination si Rufa bago ito dinala sa Pasay Court. Para sa mga hindi aware, nahaharap sa kaso ang aktres kaugnay sa issue ng Dermacare, gaya ng dating actress at entrepreneur na si Neri Naig. Na-charge ang actress ng 14 counts of violation of Section 8 of the Securities Regulation Code. Ngunit paglilinaw ng abogado ni Rufa ay hindi ito nahaharap sa large-scale estafa complaint. Ayun naman kay Rufa May, gusto niya na talaga matapos ang kaso na ito dahil pangalan na niya umano ang nasisira. Narito ang kanyang buong pahayag. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. At ano yun? Hilo-hilo pa. Oo. O sige. O sige. Sige, ma'am. Jet lag. Sila, mas mo pala. Nakakatawa ba yung mas? Pareho sila nung sinabi ni injustice. Magkasama din po tayo, kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon na ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila ay may-ari. Wala naman akong pinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Nag-bounce lahat ng cheque. Pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So, puro bounce. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Sana i-highlight nyo kung sino ba yung kawatan dito. Hindi porkit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin, kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismo may-ari ang dapat habulin. We were posting bail kanina, maghapon. But then, mga around, almost done na sana kami. Biglang sumama yung pakiramdam ni Miss Rufa May Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process tomorrow morning. First thing in the morning. Attorney, pleasant morning, ma'am. Morning. Ma'am, ano yung reason po natin bakit po nasa NBI po tayo ngayon? I asked for assistance from NBI na yung pag-arrival ni Miss Rufa and magvo-voluntary surrender kasi siya. And considering kasi na nung umuwi si Rufa kanina, kasama niya yung minor na daughter niya. So we don't want na, alam mo yung makikita at may experience din ng bata. Yun ang gusto ko na maiwasan, to protect the child. Ma'am, ano po yung pinaka naging effort po ninyo para talagang mahikayat mo na siya na matapos na ito? Si Ma'am Miss Rufa, yung po mensahe niyo po sa kanya na sumuko na lang, na umuwi na. And last December pa, nung pumutok yung issue talaga, yun na nga, sinabi ko naman before sa mga media interview na we're going to face these charges. Magpo-post kami ng bail, and kasi wala naman tinatago yung kliyente ko.
inosente naman siya, na nadamay lang. So, wala nang problema sa amin harapin ito. But ano lang naman, it's just hard na, it's difficult for her on her part na pagdadaanan niya tong process na to. Okay.